Ora mismo, sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS. Serbisyo. Ora mismo, sigurado. Programang maglalapit sa pamalan at mamamayan. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon. Problemang hahanapan ng solusyon. Muli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome sa SOS Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Layunin po natin na maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Hapon ng Biyernes ngayon, ito po yung ating segment na usapang bata at iba pa. Setyembre 1, 2023 sa pangalan ng ating co-pilot na si David Rioferio ng World Vision Philippines, sa pangalan po ni AJ Austria na ating technical director, ni Angel Atienza na ating production head. Ako po yung lingkod si Johnny Gomez mga kaibigan. Alam po ninyo yung ating panauhin ngayong hapon needs no introduction. Ang tita ng barangay mga kaibigan, muli nating nakakasama ang Vice Chair ng Philippine Red Cross, ang dati pong kalihim ng Department of Social Welfare and Development at dating chairperson ng Civil Service Commission, ang ating Tita Cora Alma de Leon. Magandang hapon sa iyo, Tita Cora. Yes, magandang hapon. Nagdaan tayo sa isang pagsubok at hindi akalain na makakabalik tayo sa pagitan ng programa mo, yung ating SOS. Yes. Kasi talagang nagdaan din ako sa SOS, kumbaga. Ng mahabang panahon. Bali, June 9, nung ako'y ma-confine sa ospital at nakalabas ng July, I think 22. Kaya medyo I'm on cardiac therapy pa sa Makati Med, pero naniniwala ko na hindi dapat kailangan tanggapin ang paanyaya ni Johnny Gomez. Kasi bihirang pagkakataon na ngayon ito na mabigyan na natin ng kaukulang panahon yung mga nais malaman ni Johnny at nais din may share ko sa abot ng aking makakaya. Mahaba-habang panahon pa yung pagsasamahan namin ni Tita Cora Alba de Leon. Alam po ninyo, sa Setyembre 5 ay gugunitain itong International Day of Charity ng United Nations. Pero mamaya natin pag-uusapan yan. Yung pong mga kaibigan at kapamilya ng ating Tita Cora Alma de Leon, kami pong lahat ay talagang lubos ang panalangin sa dakilang lumikha. Dahil kung inyong matatandaan, noong 2021, Tita Cora, kung di ako nagkakamali, Yes. ikaw ay na-confine din dahil sa COVID-19 at hindi naging madali para sa iyo, no? Yung sakit na ito, simply because ikaw ay yung person on the go, pero talagang nung tamaan ng COVID-19, nagkaroon po ng agam-agam sa paglabas ng bahay ang ating tita ng barangay, sa pakikisalamuha sa kapwa ang ating tita ng barangay, na compromise yung pong kanyang pagiging volunteer sa napakaraming bagay. Ngayon naman, itong taon na ito, panibagong pagsubok, dahil tama nga ba, Tita Cora, wala kang naramdaman ng kahit na anong sintomas. Tapos one Friday afternoon, nung ikaw ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib at dire-diretso na sa pagamutan sa Makati Medical Center. Please tell us your story, Tita Cora. Well, maganda at nais ko ngang ibahagi sa mga nanonood sa atin na wag masasabing ibaliwala ang kahit na anong nararamdaman, sapkat baka yung nararamdaman na ito ay magiging tugon o magiging balakid sa patuloy na
buhay, no? In fact, nung ma-confine ako nung June 9, ng mga panahong June 12, siguro in 5 days, feeling ko, Lord, Lord, kung kukunin mo ko, okay lang sa akin. Sabi kong ganon. Total, ano na ako, August 6, mag-82 years old na ako. Sabi ko, I've given enough sa ating bayan, kaya ready na ako. Pero siguro nga sa dami ng nagdasal, katulad mo rin, at saka yung nag-text sa akin, binilang ko yung text na hindi ko nabasa, 50. 50 yung nag-text. Kaya pasasalamat sa kanila, hindi ko man masagot lahat. Pero nung birthday ko ay nagkaroon kami ng Zoom at halos more than 50 naman din ang sumali dun sa Zoom na yon dahil para malaman nila na ako'y magaling na at ayokong kalimutan na babalik na ako sa himpilan, sa radyo. Dahil ang nais kong, sabi ko nga kay Lord, tanggalin mo na kung anong kailangan tanggalin, wag mo lang tanggalin ang boses ko. Oo nga. Dahil ang boses ay Meron tampo sa iyo si Senator Nikki Cosseteng. Nagkita kami 2-3 weeks ago. Nagtatampo, bakit daw hindi niya alam na ikaw ay na-ospital? Well, alam ko, the last time na nakita ko, mag-abroad siya. Okay. So, I assumed na hindi pa siya nakakabalik. Pero, alam niya, sa programa ko, naanyahan ko na siya. But of course, dito din sa SOS, naging kasama natin siya for some time. At marami siyang maitutulong na kaalaman. Aktibo din siya dun sa, sa kamuning program, no? Yes, oo. At Wilson. Kumbinsido ako na marami siyang pwedeng may bahagi. Kaya may apologies pero tatawagan ko siya at sasabihin kong I'm back. Yeah. At ang dami naghihintay. Tita Cora, itong ating Friday segment, usapang bata at iba pa, pilit nating inaalam at pilit nating binabalikan yung mga panahon na tayo ay bata pa. Dahil gusto natin i-improve not only the system of education, gusto nating i-improve yung talento ng ating mga kabataan, at gusto nating i-improve yung how our youth communicate ngayon sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Can you please refresh our memories, Tita Cora, noong mga panahon natin? Paano ba umakto ang mga kabataan sa kanilang magulang, sa kanilang komunidad at sa kanilang bayan? Unang-una, ang mga anak nun ay ine-expect ng mga magulang yung respeto. No? Okay. Kaya masasabi kong masunurin. Parang hindi na kailangan pagalitan ng mga bata kung hindi sila sumusunod sa mga magulang. Okay. At even during the time, bihira yung makita kong mga bata na nasa kalye. In fact, nung maging regional director ako ng DSWD, naging secretary ng DSWD, doon ko nagsimula kaming magbilang kung sino yung mga street children. Okay. Na ito yung mga napapariwara ng mga bata dahil wala yung mga magulang. The absence of the parents. Kaya nasa kalye sila. Kaya they were called street children at the time. Right. And ang bilang namin noon, at least when I was at the time regional director ng DSWD, mga 50,000 children. Now, I don't know whether mabibilang ngayon because ang nakikita ko street families. Yes. Hindi na street children. Pero tinignan ko naman, napanood ko naman sa YouTube, sa San Francisco, sa LA, hindi sila nakatira sa kalye, pero nakatira sa mga sasakyan nila. Parang yun ang naging bahay dahil mga mobile homes. Bahay. Oo. Yes, mobile homes na doon. Pero ang kakaibahan, meron silang sentro na doon sila pwedeng kumuha ng pagkain. Okay. Parang may capacity na ginawa ang local government o kanilang gobyerno na kung kakailangan nila ang pagkain, ay pwede silang pumila. At nakita ko na sufficiente naman yung naitutulong nila sa pangunahing pangangailangan ng mga
mga nangangailangan. So, isipin natin na pwede ding magawa. Ginawa naman sa natin yon nung nagpandemya, di ba? Yes. Yung community kitchen. Yes, Pero, yes. bukod sa community kitchen, nakita ko at the barangay level, dapat ma-identify na nila sino yung mga nangangailangan. At pwedeng gumalaw, simbahan, NGO, gobyerno, para tulong-tulong na harapin yung katotohanan, kawalan ng hanap buhay. Kasi nagsisimula yun sa hanap buhay. Kung walang hanap buhay, ano yung gagamitin na ngayon nga, ni-report lang sa akin, tumaas na daw ang presyo ng kamatis. Paano ka magigisa? Yung kamatis pa lang. Minomonitor namin, di ba? Ang sibuyas, naging mahal. Yes. So, hindi ka magluluto ka ng walang sibuyas. Ngayon din, magluluto ka ng walang kamatis. Kasi yun ang pagtugon mo sa pangangailangan. Diba? Okay. Alright. Ang tama-tama dahil August 29, nagsimula po yung pasukan for 2023-2024 school calendar, no, para sa public schools. A week or two before that, ang pribadong mga paaralan ay nagsimula na rin. Now, I came across yung isang information galing sa Department of Social Welfare and Development. Ang sinasabi nila ay sila po'y nakikipag-collaborate, nakikipag-coordinate sa ating local government units at sa Department of Education para i-address yung problema ng hindi pagpasok ng mga kabataan sa paaralan. At the same time, yung pong mga kabataan na talagang pakalat-kalat sa lansangan. Ngayon, Tita Cora, naging kalihim ka ng DSWD. Kapag tinignan natin yung hierarchy ng mga ahensya ng pamahalaan, kanino talagang concern ito? DSWD ba o DepEd concern ito, Tita Cora? Well, ang DepEd may hinahawakan ng batas. Oo. Na dapat pumapasok mga bata. Mm-hmm. Ang social welfare, ang papel naman dapat gampanan ay tingnan sino yung hindi pumapasok at ano ang dahilan. Kasi kapag hindi nakita, and that is under the Barangganic approach, palagi natin sinasabi yan, sa barangay pa lang, alam mo kung sino yung mga bata na na-neglect ng mga magulang na hindi pinasok. So, walang dahilan, and I think this is where the government has played a role, walang dahilan na hindi magkaroon ng pagkakataon ng mga bata na pumasok. In fact, bakit ba nagkaroon ng 4Ps? Yes. Yung 4Ps na yan ay sinimula ng panahon ni Presidente Gloria Arroyo na sa paniniwala niya na yung 4Ps na yon mabibigyan, matutugunan yung pangangailangan ng mga magulang na yung health at saka yung education. Hindi minention doon ang welfare talaga. Kasi sa paniniwala na kapag natugunan mo ang education, natugunan mo ang health, welfare will come about. And, but the reality is, hindi mo rin matutugunan yon dahil may pangangailangan pa rin ng mga bata at mga magulang para matupad yon. For instance, meron kaming kasama sa bahay, anak ng aking katulong na 2 bata. Yeah. Pero para pumasok yung bata na yon, sasakay sa tricycle. So ang tricycle, kung isipin mo, halos araw-araw may halaga na rin na kailangan. Pero kung walang pera, hindi mo naman malalakad yung distansya ng eskwela at baka lalo ngayon, umuulan, baka magkasakit pa yung mga bata na hindi matupad. So sa amin ito, lang nakikita ko, tingnan din yung kabuuan ng pangangailangan. Although, alam mo sa aming local government, may mga allowances. Yung mga bata, binibigyan na ngayon. Nakita ko, i-report nila kung ilang bata ang nabigyan na ng mga allowance. Parang every 3 months, binibigyan ng allowance. So the government has already responded. Pero kung ito ay ginagagamit sa tamang paraan, ay hindi natin alam. Meron sumama sa atin, tinan natin kung sino ito. magpapaliwanag. Tama. Yung ating co-pilot dito sa Usapang Bata at iba pa, narito na si Sir David Rioferio, Tita Cora. Siya po ang Public Relations Manager ng World Vision Philippines.
At napakaganda ng talakayan dahil nga sa September 5, Sir David, yung gagawin natin na selebrasyon sa United Nations International Day of Charity. Sir David, magandang hapon sa iyo at welcome back ang ating tita ng barangay, ang sukiyaki ng palatuntunan, kasama natin ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat, Sir Johnny and Tita Cora. Tawagin ko na po kayong tita. We're Yes. so happy na kasama po namin kayo. At kanina po nakikinig ako, no? Thank you po na at least very in good shape po kayo ngayon. Good health. Medyo Halos natasya ko din magkapit-bahay lang kayo dahil si Sir David Las Piñas. Tita Cora, Ah. Paranaque naman. Ay, Yes. saan po kayo sa Paranaque? Yes, yes. Alam mo, familiar Oh. ako sa World Vision, no, long talaga before. po. And of course, alam ko ang media person nyo si Karen Davila. Dahil Opo, one of the talagang one of the ambassadors. parang active sponsors ng Opo, World opo. Vision. At naniniwala ako na malaki ang naiugit ng World Vision, lalo na sa mga probinsya na nakita ko yung mga nagawa na ng mga community projects ng World Vision. Kaya natutuwa ako, nagpapatuloy ang World Vision. Kumbaga, may mga NGOs na parang naging bula. Ibig sabihin, may mga pangyayari Oh. na umalis na, nagpunta. Ayokong i-mention yung mga organization na yon Mhm. na dati meron tayong organization na related sa simbahan, organization related sa I will not, but I honor World Vision dahil I'm familiar with the work of World Vision at naniniwala ako na ang pagpapatuloy ng World Vision is indicative of the need. At ang pangalan, tamang-tama, World Vision, tinitingnan Yes. kabuuan ng daigdig. Oh, yun. Tita, Tama-tama. thank Dahil, Sir David, no? September 5, United Nations International Day of Charity. Pero Charity. kanina, tinatanong ni Sir David, saan daw sa Paranaque si Tita Cora? Don Galo. Don Galo. Kirino Don amin Galo. yun. Yes. Eh, taga doon galo po kami noon. Talaga. Sina Cabueno, baka kilala ninyo. Hindi, La Huerta, Sinaca Bueno yata, Humugolo. May barbershop po doon, si Cabueno sa Don Galo. Ay, Don Galo. Esther. Kami yung original, orig kami. Hindi kami, nung mga bumuti ang katayuan ng mga taga-Paranaque, nagpunta Oo. sa mga villages, Mhm. sa Alabang, mga Okay. housing. Pero kami, Nanatili. tutok sa Donggalo. Ayan, Sir Diyan po David, pagka may pagkakataon na, kasama ka na sa Sunday lunch with Tita Cora. Ayan na. Yes, welcome na welcome. Oo, tita sa Okay. Matis Tapsilogan doon, di ba? Yes, Oo, very yun. popular yun. And I think, na-mention mo yung patis, yun ang kailangan natin. Mm. Kasi ngayon, nanonood ako ng mga sa vlog, mga iba-ibang bansa. Aha. Puro ang pinapakita yung mga pagkain Yung ba Yes. pwede mong puntahan. Ngayon, pwede mong puntahan at 199. Ang dami-daming pagkain. Pero dapat isipin nila, pag kinain nila lahat yun, kakasakit sila. Dahil mura nga. Pero ang kalaban mo sakit kasi Ay, ako, kolesterol puro yan. mga pagkain binibenta. Oo. Talagang hindi ka nais-nais sa kalusugan. Alright. Opo. Sige, Sir David, go ahead. Naalala ko nga yung sinabi ni Tita Cora kanina, no, yung about yung mga health concerns. Yung lola ko rin po kasi, anak ko ni Cabueno, si Ka Esther. Okay. 2 years ago, she passed away. Okay. Sa heart disease din po, heart attack. So, alam ko yun, tinanong ko yung doktor niya, sabi ko, ano bang pakiramdam, pag nanilikip yung dibdib, ang sabi niya, David, maghanap ka ng aparador, idagan mo sa dibdib mo, ganun siya kabigat, ganun nga ba? Yes. Oh. Talaga po? Oo. O kaya yung ba parang hindi ka makahinga. Talaga Yung po. shortness of breath. Therefore, Opo. hindi mo alam kung kailan ka babalik ang hininga mo. Oho. Kaya kailangan talagang merong, kaya dapat may inilalagay na para may additional help Oxygen na ka po. na Yeah. sa paghinga. Okay. Pero Opo. yung sinasabing aparador, pag nadaganan ka ng aparador, tepo ka na talaga sa bigat. Oh, yung Alright.
nabanggit po ni Sir Johnny yung charity, no? Nung ako po'y lumipat sa NGO World. ko, kung nasaan ako ngayon, natutunan ko dyan, do no harm. Tipong, ang sabi po nila, Tita and Sir Johnny, no? Pag pumunta raw kami sa communities, dapat tumutulong ka in a scientific and artful manner. Yes. Kumbaga, hindi lang basta pumunta ka ron, magpa-picture, hindi dapat gano'n. Dapat Yes. kilalanin mo munang maigi. Kaya nga Sir Johnny, no, sa mga nakikinig din po sa atin, sabi ko, bakit kapag nagkaroon ng disaster, hahanapin yung mga bata, meron muna silang tinatawag na rapid assessment. Sabi ko, hindi po pwedeng tulungan mo na lang agad. Sabi, hindi David, dapat kasi alam mo muna kung ano ba talagang lagay nila, anong mga kailangan nila. Kasi nga po, di ba tita, para hindi po sayang yung resources. Yes. Kasi pag bibigay mo, madodoble lang, sayang. Lalo ngayon nagbabagyo, sa mga gustong tumulong po sa mga communities natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po muna maigi, no? Mag-coordinate sa mga organisasyon tulad ng... Na nandun na. Tsaka kinabibilangan ni Tita Naniniwala Cora, ako, yung correct ka dyan naniniwala ako, for instance, na yung mga hindi nararating na lugar. Ito kasi ako ngayon, Vice Chairman ng Philippine Red Cross. Yes. Hindi ko masasabing matutugunan ng Red Cross lahat ng pangangailangan. Pero naging creative ang Red Cross sa pagtulong na meron ng tinatawag na food truck. Meron ng yung pangangailangan ng tubig. Kasi noon, hindi natin pinapansin yun na basic needs yun eh. Yes. Oo nga, may pagkain pero wala naman tubig at madumi ang tubig, baka sakit pa ang makuha ng mga bata at saka mga magulang. And I think this is where malaki ang improvement ng service delivery. Kung nakakarating, kara-karaka for instance sa local government, tumutupad na sa kanilang responsibilidad sa evacuation center. Kaya natutuwa ako kapag ang media, katulad ni Johnny, ay may iuulat kagad ilang evacuation center ang na-set up. Although like what happened dun sa ano ba tawag ito? Sa Yolanda po ba? earthquake. Hindi, yung vulkan. Vulkan Taal. Sa Taal, yes. Taga-Taal ay nila, kinupkup na nila yung mga nasalanta. Hindi na kailangan pumunta sa evacuation center. I dream of the day ng bawat barangay ang pupunta lang sa evacuation center. Yun talagang wala at talagang kumbaga mahirap at walang mga kamag-anakan na pwedeng tirahan. Sa aking palagay, dito makikita yung pagtutulungan ng mga pamilya. Okay. Kasi sandali lang naman yung evacuation center. Kapag tumigil ng ulan, wala nang baha, pwede nang bumalik sa dati. Pero yung pagbalik sa dati, I just want to add, minsan, ganun pa rin ang problema. Kasi pag ulan uli, disaster uli. Kaya, again, nag-move din ng Red Cross sa area na yan na to provide better housing sa ibang lugar. Kung at least sila, ilagay sila sa lugar na kahit bumaha, ay hindi na sila tatamangin. Tita Cora. Yes, go ahead. Pareho kayo ni Sir David na nasa charitable institutions, no? Philippine Red Cross, andyan yung World Vision. Pero meron tayong matandang kasabihan, teach them how to fish. Do not feed them with just fish. Parati natin pinag-uusapan yan. Ngayon, ang tanong, meron bang hangganan yung mga charitable institutions? Hanggang kailan tutulong itong mga institution na ito? Philippine Red Cross, for example. Yeah. Well, malalaman mo kung kailangan pa yung tulong. Kasi parang pag nakita mong bumuti na yung katayuan at tumihingi pa rin minsan, naalala ko nga yung merong nakwento na natin to sa SOS na nung nagbibigay ng ayuda, ang ayuda napunta sa pagpapaayos ng buhok. Reband. Yes. Ginamit ko yung example na yun, pagre-reband. Kaya nakita ko na kapag mali ang parang gamit ng ayuda, wala tayong control. Kaya kailangan unawain para kanino ito. At pag sinabi sa akin na merong programa ang local government, ang barangay, para sa mga mahirap, ang unang tanong, sinong mahirap ang uunahin nila? At nakita ko yan nung COVID.
ang unang tanong ko, sino yung mga pamilyang na-COVID? Kasi Okay. syempre, di makapagtrabaho ang mga magulang. So, kitang-kita mo kung ano yung pangangailangan. Okay. Mhm. Sir David, World Vision. Tayo ba ititigil? Meron ba tayong inaasam na, kumbaga, at some point in our operations, we have got to stop? Pwede ba yon? Ay, opo. Tulad ng laging sinasabi ni Sir Johnny, kayo sir, yung metrics, di ba? So, Mhm. kapag na-reach na po ito, or halimbawang hindi talaga kayang i-reach, meron naman pong recalibration na nagaganap. And then, the idea really is, ang tawag nila, transformative development. Okay. Yeah. Ibig sabihin, hindi lang basta develop na maging okay sila, pero yung kabuhayan nila, yung pagiging tao nila, kasi ang sinasabi ko parati, hindi porket matalino ka, mayaman ka, okay na. Ang mas importante yung values na na-inculcate sa'yo. So, yun po, transformational development po ang aming hinahabol. Though sa World Vision po, nag-average kami ng 10 to 15 years sa isang lugar. Ganun po katagal kasi pinapaliwanag din po namin sa mga donors, sa mga grantees na kailangan mo talagang intergenerational kasi yung problem nila. Correct, So correct. as much as possible, magstay ka doon ng matagal. Pero klaro naman po iyan. Kung 5 years, 10 years, 15 years, from the start sinasabi na po yan. Lahat po may hangganan kasi dapat lahat ng mga ginagawa natin measurable. Yan po. Alright, sandali. Huwag kayong bibitaw, ha? Magbabalik po ang ating usapang bata at iba pa dito sa SOS Bakalipas ang ilang paalala.